Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Minsan pa po, inaanyayahan ko po kayong tumayo para sa ating pambungad na awitin. Hallelujah. Minsan, Panginoon, minsan ka namin itataas mo na Diyos, pupurihin at sasambahin. Ang awitin ito, Diyos, ay para sa iyo. Minsan po, kapatid, sabi-sabi natin awitin. Handa na po ba magpuri ang mga anak ng Diyos? Amen. Minsan pa po, sabay-sabay po natin purihin ang ating Diyos. Hallelujah! Tunay nga sa piling natin, Panginoon, ay napakasarap. At lahat ng bagay posible sa sabay-sabay po natin
possible. All things are possible. All things are possible. Praise is always on my lips. Your word is living in my heart. Praise you. My soul will bless you, Lord. You fill my heart with greater joy. As I delight myself in you, and I will praise you. My soul will bless you, Lord. When I'm full, I know I'm rich for the power of your name. All things are possible. All things are possible. All things are possible. All things are possible. Hallelujah! Tunay nga, Panginoon, na napakasarap magpuri sa iyo. Kahit minsan, mga kapatid, sabay-sabay po natin awitan ang ating Panginoon. Hallelujah! Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord and high. Great is the Lord on high. Train of His smoke fills the temple, and we cry out as praise. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glory is the
Jesus, my beloved Savior, everything I bow to you. Lord, it all to you. And angels come and you are my world, you are my God, and I lay down my life for you. You are my world, the one that I love. No one could ever take your place. Everything I give to you, my Lord, the one I love for. I live for you. My days to give of you, I pray, using as you want me to. Use them for you. And adore you. And bring your children worship you. Your word, you are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, the one that I love. No one could ever take your place. You are my word, you are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one can ever take your place. And angels come and adore you. And we, your children, worship you. You are my world, you are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. You are my word, you are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, the one that I love. No one could ever take your place.
Isang kapatid. Kapatid, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Panginoon, tunay nga po na napakasarap pumawit sa iyo, Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya't minsan pa, Panginoon, naway ang mga awiting ito, Diyos, maging kalugod-lugod, Panginoon, sa iyong harapan. Maging kapuri-puri, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw na ibinigay niyo sa bawat sa Panginoon, sa panibagong linggo, Diyos, na muli nagkatipon-tipon kami, Panginoon, upang maitas ka at upang mapapurihan ka, Panginoon, at minsan pang makapagpasalamat, Panginoon, na nandirito kami, Panginoon, ligtas, walang sakit, Panginoon, nandirito kami, Panginoon, nakangiti, Panginoon, na magpapasalamat, Panginoon, sa mga pagpapala, Panginoon, na ibinibigay niya sa bawat sa Panginoon, siksik, liglig, at nag-uuma po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa walang sawang paggabayan
po, Panginoon, ikaw siyang nais namin may taas, papupurihan. Ito po ang aming samot na langin, sumatamis sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Tunay po na ang Diyos natin ay mabuti at hindi siya nagbabago. Amen? Kahit kailan, hindi tayo iniwan ng Diyos. Kahit nung tayo ay mga nasa kadiliman pa, hindi tayo iniwan ng Diyos. At ramdam na ramdam niya ng mga taong binago ng Diyos. Maliban lang sa kung hindi ka binago, hindi mo mararamdaman ang pag-ibig ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos. Tanggalin. Dahil malayo naman ako sa inyo at may ventilador naman po ako, safety po tayo. Amen? So tayo po darako sa ating mensahe ngayong umaga at matatagpuan natin sa aklat ng Romans chapter 1. Romans chapter 1 verse 16, verse 18. Kung ito inyong mapapansin, kadalasan pagka ako'y nagde-deliver ng mensahe sa inyo ay isang chapter. Pero ito ngayon po ay 2 verse lang po. Okay? Pero sa 2 verse na yan, malaki po ang magagawa niya sa ating buhay. Amen? Naniwala po tayo roon? So, basahin po natin ang 16 at 17. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng sumasampalataya, unay sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griego. Sapagkat sa magandang balita ay ipinakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamagitan ng pananampalataya buot sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinabi sa kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Pagpalain po ng Diyos ang Kanyang mga salita, tayo po ay samandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po ngayong umaga at kami po ay inyong sinamahan sa aming pong pagpupuri. Nawa po ay naitaas namin, nadakila namin ang iyong walang pangalan. Ngayong umaga o Diyos, sa apat na sulok ng bahay dalangan ng ito, hiling po namin anumang gawa ng kaaway o anumang gawa ng diablo sa pangalan mo, tinataboy namin ito pag hindi ito makagambala sa aming pong gawain, sa aming pong pagsamba, maging sa aming pong pag-aaral ng iyong mabuting balita. Maging ang iyong lingkod, Panginoon, hiling ko po na kayo po ang manguna. Nawa po ang mga salita mo siyang mamutawi sa kanyang mga labi upang mapagpala ang bawat kapatid. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang dalangin. Amen. So ang ating pong pamagat ngayong umaga ay magandang balita. Okay. Sino sa inyo ang mahilig makinig ng balita sa TV o manood? O walang nanonood ng balita sa inyo, puro entertainment. Ha? Nakikinig ba kayo ng balita sa TV? Wala. Sa radyo? Wala rin. Pag sa TV, nakarinig kayo ng, halimbawa, nabuksan nyo balita si Mike Enriquez. Sabi ni Mike Enriquez, meron po tayong magandang balita ngayong umaga. Tapos biglang nag-commercial. Ano ang pumapasok sa inyong isip? Siguro sasabihin nyo, ano kaya yung magandang balita na sinasabi ni Mike Enriquez? Aabangan nyo ba? Aabangan nyo ba kung ano yung magandang balita? Siyempre, aabangan ninyo. Kasi excited yun eh. Binitin niya lang, magandang balita. Ay pagka sinabi niya, ang ating pong balita ngayong umaga ay nagbabagang mga balita. Ibig sabihin nun, yung balita na yun ay mga interesting na mga balita, mga pangyayari na hindi inaasahan sa ating bansa. May mabuti, may masama. Tama? Pangalawa doon, minsan nakapanood ako, pagbukas ko ng TV, sabi niya, mga nagbabagang balita, yung pala kaya nagbabaga, merong nasusunog. Okay? Meron palang nasusunog na isang malaking bahay, kaya pala nagbabaga yung balita. Sa Biblia, meron pong magandang balita si Paul. Okay? At sabi ni Paul, kung ating papansinin, doon sa chapter 1 ng
ng Roma, verse verse 2. Okay? Tingnan natin sa verse 2. Sabi ni Paul, ang magandang balitang ito ay pinangako noong una pa, upaman sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Kristo, tungkol sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David. Subalit tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin mula sa Diyos ang kaloob na maging apostol, alang-alang kay Kristo, upang ang mga hintil ay akayin sa pagsunod na ayon sa pananampalataya, kayo'y kabilang sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Kristo. Sa inyong lahat na taga-Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Narinig niyo ba yung balita? Narinig niyo yung balita na ibinalita ni Paul? Sabihin natin, si Pablo ay isang broadcaster. Okay? Sabihin natin na si Paul ay isang broadcaster na pinadala, may nakuha siyang balita na nang ibahagi sa inyo na ito daw balitang ito ay napakaganda. At itong balita na ito ay hindi makakasira, kundi makakabuti. Okay? Kaya ang ibinalita ni Paul ay itong magandang balita tungkol kay Kristo. Okay? At sa ating magandang balita, meron akong mga katanungan sa inyo. Si Paul po kasi, nung siya nagbalita, at nalaala niyo yung mensahe ko nung Miyerkules, nung si Pablo ay nagbalita ng mabuting balita sa mga taga Samaria, at yung ganitong mga ito, yung mabuting balitang daladala ni Pablo, at sinasaliksik nila araw-araw, inaalam nilang maigi kung ano yung magandang balitang binabalita ni Paul sa kanila. At nung nakita nila, nung nalaman nila na ito ay maganda at makakabuti sa kanila, sila ay sumampalataya, sila ay nanalig doon sa ibinalita ni Paul tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, meron akong 4 na tanong sa inyo. Una, sino ang nakapagbahagi na ng magandang balita? Okay? Kayo makakasagot niyan. Kung meron na kayong nabahaginan ng magandang balita. Pangalawang tanong, sino ang nakapagpatotoo tungkol sa karanasan kay Kristo? Meron na ba kayong nabahaginan ng inyong experience doon sa magandang balita kay Kristo na tinanggap ninyo? So kung wala pa, malamang dapat nag-iisip tayo. Pangatlo, sino ang proud sa inyo na naging anak ng Diyos? Siyempre tayong lahat, proud tayo, anak tayo ng Diyos. Amen? Pagpalakpakan natin ng Panginoon kasi naging proud tayo, anak tayo ng Diyos. Pang-4 na tanong, sino ang hindi ikinahiya na siya ay binago ng Diyos? Kasi kung hindi mo ikinahiya na binago ka ng Diyos, dapat isinishare mo. Bakit po? Ang unang puntos natin ito. Ang unang puntos natin, ang Ebanghelyo, ang magandang balita ay tungkol kay Jesus. Na hindi dapat ikinahihiya. Ang sabi ni Paul, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita. Si Paul mismo ang nagsabi. Kasi una, itong magandang balita na ito, na hindi niya pa nalalaman, hindi niya pa naiintindihan, inuusig niya yung mga narinig niyang magandang balita kay Kristo. Nire-reject niya at dahil iba yung kanyang pagkaunawa. Pero nung tinawag siya ng Panginoon para magbahagi nitong magandang balita tungkol kay Kristo, no? Kahit buhay niya, itinaya niya. Okay?
maibahagi niya lang yung mabuting balita. Kaya hindi niya ikinihiya. Hindi siya nahiya na ibahagi. Hindi siya natakot na i-share yung magandang balita tungkol kay Kristo kahit na yung buhay niya ay nasa panganib. Dahil yung mga ginawa niya sa mga Kristiyano nung araw na panahon hindi pa siya tinawag ng Panginoon, mangyayari din sa kanya. Uusigin din siya. Okay? Kaya kayo hindi tayo ligtas. Kung ano yung mga ginawa natin nung araw, malamang ganun din danasin natin sa pagbabahagi natin ng salita ng Diyos. Kailangang magdanas tayo ng ganong pagsubok o trial sa ating pananampalataya. Kung ang ating Panginoong si Kristo ay dumanas ng grabing pag-uusig, hindi naman siya gumawa ng masama, puro kabutihan, pero dumanas siya ng pag-uusig hanggang sa kamatayan. Pero tinupad niya pa rin ang utos ng Ama sa kanya na tubusin ang taong mga makasalanan. Kaya sabi ni Paul, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita tungkol kay Jesus. At yung magandang balita na yun, mga kapatid, binasa ko na sa inyo kanina sa chapter 1 verse 2 hanggang 5 tungkol kay Jesus. Kaya hindi dapat natin ikinahihiya. Kaya huwag kayong mahiya magdala ng Bible. Kahit meron po tayong projector, huwag pa rin kayong mahiya magdala ng Bible. Nung araw, wala pang projector na yan. Wala pa yung mga monitor na yan. Biblia lang talaga ang dala-dala namin. No? Kasama ko si Kuya Juni, si Brother Alex, si Brother Boy. 7 yata po kami estudyante ni Pastor Fernandez. No po? At yung mga kasama ko ay mga kinuha na ng Lord. Naunang kinuha ng Lord sa amin si Brother Boy. 12 ang anak niya. Hindi siya nagtatrabaho, umaasa siya kay Lord. Dahil alam niya na pagpapalain siya ni Lord. Kay Lord lang talaga siya umaasa. Okay? At meron pang mga iba, pero hindi ko sasabihin sa inyo kung sino-sino. Pero alam kasi nila na hindi nila dapat ikahiya na magbahagi ng mabuting balita kay Kristo. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang mamatay kay Kristo ay pakinabang. Yun yung mga taong pinangahawakan nila yung pangako ng Diyos. Kaya kapag kayo ay sinabi sa inyo ng inyong pastor, mag-share tayo ng gospel. Magbahagi tayo ng gospel. Magbigay tayo ng mga pamphlets para sa salita ng Diyos. Huwag tayong mahihiya. Alin ang nakakahiya? Magnakaw o mag-share ng gospel? Di ba mas makakahiya magnakaw? Kasi hindi ka niya makakalimutan hanggat buhay ka. Kahit patay ka na nga, hindi ka pa rin makakalimutan sa masama mong ginawa. Pero pag gumawa ka ng mabuti, buong buhay yun. Hanggang sa salit-lahing lahi mo, maalaala yung ginawa mong kabutihan. Amen? Si Kristo ba nakalimutan? Hindi. Dahil sa kanyang ginawang kabutihan sa kanyang mga anak. Pangalawa, itong ebanghelyo o magandang balita dapat ipinamamahagi. Hindi lang ikinahihiya, kundi ipinamamahagi. Ano sabi ng Matthew 28? Yan po ang ating Great Commission. Apo? Kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko. Take note, sumunod sa lahat ng inuutos ng Panginoon. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Yung pangako na yon sa mga apostol, hanggang ngayon kasama tayo sa pangako ng Panginoon. Hindi pwedeng nangako ang Diyos sa isang tao. Okay, nangako ang Diyos kay Abraham. Kasama ba tayo sa pangako ng Diyos kay Abraham? Amen. Kasama tayo. Dahil ang sabi ng Lord, pararamihin ko ang iyong lahi na kasindami ng bituin sa langit. Kasama tayo ron sa pangako ng Diyos. Kaya sa pagpapala ng Diyos sa Israel, kasama rin po tayo sa pagpapala ng Israel. Ano ang sabi ng ating mahal na pastor? Tayo po ang spiritual Israel. Bakit? Bakit tinawag po tayong spiritual Israel? Dahil po sa ating pananampalataya sa ating Diyos na buhay.
Kaya po ang salita ng Panginoon ay ipinamamahagi, hindi itinatago. Okay? Hindi sinasarili, isinishare. Ano ba ang tinanggap mo sa Diyos? Pagpapala lang ba? Material? Hindi ba kasama ang spiritual na pagpapala na tinanggap mo, na dapat mong ibahagi? Yan sabi ng banal na kasulatan, yan ang utos. Hindi lang sa mga apostol, utos sa lahat ng mga sumasampalataya. At may pangako, kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ibig sabihin dyan, hanggang siya ay bumalik. Sasamahan niya tayo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Matthew 10, sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa. Okay? Ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ng malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Siguro, tatanungin na naman ninyo ako, kailan yun, Pastor? Ang sabi ng banal na kasulatan, malapit na ang pagdating ng Panginoon ay tulad ng isang magnanakaw, hindi mo alam kung kailan pupunta sa inyo upang ikaw ay nakawan. Ang pagbabalik ng Diyos, sila lang ang nakakaalam. Hindi natin alam. Pero, nagbigay siya ng pasabi, malapit na. Okay? Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhay na mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Kung ano yung tinanggap mo sa Panginoon, i-share mo. Kung hindi man pagpapagaling, pero pag nag-share ka, yung kanyang problema, mabawasan, umaalis, nakapag-share ka. Nagawa mo yung sinasabi o inuutos ng Panginoon. Kung merong isang tao na nagbago dahil binahagi na mo siya ng magandang balita, ginawa mo ang inuutos ng Panginoon. Amen. At kung meron kayong taong nakitang ganon, may kabigatan, no? At kayong ginamit ng Diyos para sa Kanya, ginawa mo. Anong ginawa mo? Ibinahagi mo o ipinamahagi mo ang salita ng Panginoon. Hangarin natin, naisin natin na makapagbahagi. Huwag nating sarilinin. Naniniwala ako na marami kayong friend. Yung walang friend, siguro doon lang yan sa loob ng bahay, nagmumukmuk, takot. Meron bang taong walang kaibigan? Wala, may kilala ba kayo? Wala naman Lahat naman meron. Kung walang kaibigan, kasambahay. Kung ayaw makinig, kulitin nyo. Kasama nyo sa bahay, nanay nyo, tatay nyo, kapatid nyo. Sabihin nyo sa kanya, ayokong ako lang yung maliligtas, gusto ko kasama kayo. Pwede ba yon? Pwede ba yon? Pwede yon. Papayag ka ba na ikaw lang pupunta sa langit? Yung mga kasama mo sa impyerno? Eh yung mayaman nga, sabi niya kay Abraham, Panginoon, pababain mo si Lazaro, yung mga kapatid ko. Dapat hindi mapunta rito sa pinuntahan ko. Ang init dito. Ano sabi ni Abraham? Hindi pwede. Merong pagitan. At ang sabi ni Abraham, nandun ang salita ng Diyos na dapat nilang pakinggan. Hindi na kailangan yung patay bumaba para lang magbahagi ng salita ng Diyos. Pag yung patay ay bumaba at nagbahagi ng salita ng Diyos, malamang tatakbo kayo. Matatakot kayo. Bakit? Wala pang nangyaring ganon. So ito na yung time. Ito na yung panahon na kahit na anong paraan, mag-share tayo. Okay, magbibigay ako ng isang sample. Si Brother Domeng ay barbero, tama? Barbero. At marami siyang customer. Brother Domeng, ilan na ang nabahagihan mo ng salita ng Diyos habang ikaw ay nagugupit? Huwag mo na akong sagutin. Tanong ko lang yon.
Okay, halimbawa lang naman si Brother Doming, Or ikaw, sino sa inyo yung manicurista? Okay, habang naglilinis ka ng kuko, habang naglilinis ka ng ng paa, ano ang pinag-uusapan ninyo? Buhay-buhay? Okay, buhay-buhay. Pwede mong i-transfer yun doon sa salita ng Diyos. Maraming paraan. Maraming paraan para makapasok yung salita ng Diyos habang ikaw ay gumagawa. Unless na computer yung kaharap mo, hindi ka talaga makipag-usap sa computer. Pero pag tao, face-to-face kayo, ang bilis lang makapasok. Ito ang gawin ninyo. Hingin nyo sa Lord. Nabigyan kayo ng ganong knowledge. At ang mismong ibibigay sa inyo, yung sarili ninyo gagawing example sa kanila. Okay? Pagbuhay na, yung pinag-uusapan, ang bilis ipasok ng salita ng Panginoon. Sasabihin mo lang, ako ganyan din ako sa inong araw Pero dahil kay Lord, ang laki ng pinagbago ng buhay ko. O, di nakapasok ka na. Gagamitan mo na ngayon ng mga Word of God. Ang sabi ng kapatid, sabi ng Panginoon, sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya hindi ka na maghihirap. Kailangan mo lang sumunod at pagharian ni Kristo. Magkakaroon ka agad siya ng kaisipan. Ang bilis, di ba? Ang kailangan lang, puso. Hello? Puso. Ang kailangan. Pagsunod. Okay? Huwag mo ikahiya, ipamahagi mo ang salita o ang mabuting balita ni Kristo. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hindi lamang po ikahiya, hindi lang ipamahagi, dapat ipinamumuhay. Ito yung pinaka-the best. Ipamuhay mo. Kasi pag ipinamuhay mo yan, mas mabilis mo siyang i-share. Hindi mo siya maikahiya kasi sa buhay mo lang, nagre-reflect na. Nakikita na. Alam niyo nung Bible study ko nung Friday, na-bless ako kay nanay. Na-bless ako kay nanay. Kasi sabi niya, mula daw nung nag-start kami ng Bible study sa bahay nila, parang yung lahat ng problema niya ay nawala. Parang nabawasan lahat. Di ba, ang sarap pakinggan ganon? Na kapag yung Bible study mo, nag-share na, alam mo, Pastor, dati parang ang gulo-gulo ng buhay ko, parang hindi ko na alam yung gagawin ko, sabi niya. Tapos may nagpunta rito na nag-share, kailangan niya daw ako, nag-share ng gospel. Sabi niya, meron na po nagba-Bible study sa amin, may pumunta na rito ng pastor. At namumuhay na po ako ayon sa Panginoon. Sarap pakinggan. No, bagamat din natin nakakasama si nanay, pero pag nandun na ako, nauupo na kagad talaga yon. Diba, ang sarap nung meron kang binabagyan ng salita ng Diyos na ginagamit ka ng Lord. At meron na ako nakikita dito na talagang potential na gagamitin ng Lord. Ang kailangan lang natin ay puso. Sumunod sa Panginoon. Hindi naman talaga mahirap sundin ang utos ng Diyos. Kasi yun ang sabi ng Bible. Hindi mahirap sundin. Mahirap lang kung ayaw mo. Amen? Mahirap kung ayaw mo. Ayaw mo magpagamit. Sa ilang taon na tayo rito, hindi na kung pwede lang magkapalitan tayo ng mukha, magkakapalitan tayo. Ilang taon na tayo rito nagsasama-sama. Okay? Pero dapat lumalabas na tayo. Hindi lang tayo tiga-upo. Hindi lang tayo tiga-pakinig. Dapat dito ay namamahagi tayo. Ipinamumuhay natin. Nagre-reflect tayo. Nagliliwanag tayo. Isa pa example. Maaga pa naman no? Okay, isa pa example. Huwag ka ma-open, Sister Ami Sister Ami, kilala ito sa buong Silangan. Hanggang sa barangay. Takot pa nga sa kanya yung mga taga-barangay pag nandun yan Sister Ami, ang dami nitong kaibigan. Okay, Sister Ami, alam kong Sister Ami pag nag-share to ng gospel, narinig ko minsan yan nag-uusap sila, nagsisharing sila. Kahit hindi detalyado yung sinasabi, basta tungkol sa Lord, mapapaisip yung mga binabahagian niya. Ang tanong ganito, bakit Sister Ami ay maraming kaibigan? Yan. Kayo mag-isip. Hindi dahil sila ay presidente ng HOA. Hindi dahil doon. Merong katangian, Sister Ami, na ibinigay ng Diyos.
pero hindi lang nagagamit ng maayos. Pag nagamit ni Sister Ami ng maayos, yung ibinigay na talento sa kanya ng Diyos, sigurado aawas tayo. Maniwala kayo ron? Aawas tayo. Bakit? Yung katangian na yon, hindi ni Sister Ami na nagagamit pa. Hindi niya pa lubos na nalalaman. Pag ipinabatid sa kanya ng Diyos, yung kanyang katangian na yon, sigurado. Alam nyo, gusto kong tumanggap ng supply galing City Hall. Kaya lang hindi ko alam kung sino yung makakasama ko. Sa Payatas, nagbigay na sila ng 4 na drum na lugaw. Bawat church doon ay binibigay ng tigi-1 drum na lugaw para magpiding sila, magpakain sila. Ngayon, pagka sinabi ko sa taas, sa mga kasama ko mga pastor doon, sige, bigyan mo ko sa silangan ng 2 drum. Sino ang makakasama ko? Diba? Kasi kailangan natin yon. Ang naisip ko, Sister Ami, marami tong kasamang mga tauhan. Pwede natin, yung mga bata dyan ng mga malnourished, papilahin natin dito sa church, pagdali natin sila ng mga cup na gano'n, or bumili tayo ng mga cup na papilahin natin siya, mga bata. Community service ang tawag dyan. Sa ganung bagay, nagagamit pa rin natin ang Word of God. Magpipiding tayo, magpapakain tayo. No? Tayo magiging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Kahit hindi mananampalataya nagbibigay. Maraming pwede tayong gawin sa pag-share ng salita ng Diyos. Ang kailangan lang natin ay trabaho o magtrabaho. Amen? Kailangan lang natin magtrabaho. Hindi nyo kailangan magpastor, hindi nyo kailangan maging ang kailangan lang ay gumawa tayo, tumulong tayo. Hindi kinahihiya, ipinamamahagi at ipinamumuhay ang mabuting balita ni Kristo. Ang pangalawang puntos natin, Brother Jael. Ang pangalawang puntos natin, ang Ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng mananampalataya. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaligtasan ng bawat sumasampalataya. Yan ang Ebanghelyo ni Kristo. O mabuting balita tungkol kay Kristo. Ano ba ang Ebanghelyo? Magkaparehas ba yung Ebanghelyo at mabuting balita? Ang mabuting balita ay naglalaman ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay ang tungkol kay Jesus. Tama ba? Tama. Kasi yung Ebanghelyo, hindi yung mabuting balita. Ang mabuting balita, sinabi lang na maganda kasi maganda yung nilalaman ng magiging balita. At yung yung Ebanghelyo ay ito yung kasaysayan tungkol kay Jesus. Yung binasa natin kanina sa verse 2 ng Romans chapter 1. Tungkol sa pagiging Diyos, sa pagiging tao, at sa kabanalan ni Kristo at sa pagliligtas na kanyang gagawin. Yun yung gospel o ebanghelyo ni Kristo. Para malinaw, ano po? Yung iba naman, pag narinig nilang gospel, alam kagad nila yung Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Yung 4 na books. Yung 4 na books, gospel nga yun, pero yun ay naglalaman ng buhay ni Kristo. Yun ang gospel, yung buhay ni Kristo. Okay? Malinaw yun ha, baka mamaya magtanong sa inyo, ano ba yung gospel? Sasabihin nyo, mabuting balita. Ano nga yung mabuting balita? Hindi na kayo nagkaintindihan. Dapat malinaw yun. Okay? So, ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Una, dahil ito ay ang kapangyarihang salita ng Diyos. Bakit kapangyarihang salita ng Diyos? Si Kristo sa pasimula, siya ay salita. At ang salita ay Diyos na nagkatawang tao. Tama ba? John 1:1. Kaya siya yung kapangyarihan. Dahil ito ang kapangyarihang salita ng Diyos. Efeso chapter 6 verse 17. Basahin nga natin, Brother John. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos.
Ang salita ng Diyos, yan yung ating kaligtasan. Okay, sa salita ng Diyos, tatlo rin po yan. Okay, ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamagitan ng mga apostol. Ang tawag po doon ay spoken word. Yan. And then, pangalawa ay written word. Ano yung written word? Makilala natin ang Diyos. Yung kanyang isinulat. And then yung buhay o salita ng buhay. Ang salita ng buhay ay si Kristo. Kaya po, napakahalaga yung tatlong bagay na yan ay nalaman ko doon sa amin pong pag-aaral pag Monday. Ano po? Maganda po kung nakaka-attend kayo ng hermeneutics. Kaya wala yung ating pastor. Hindi natin siya maobligan na tayo ay turuan araw-araw o every Wednesday. Kasi busy din siya, busy din kayo. So merong nagbo-volunteer na ito naman ang mga nagbo-volunteer na ito ay galing naman po naman ito. Mga nag-aral naman po ito. No? At yung aral tinuturo nila ay halos the same naman sa tinuturo ng ating mahal na pastor. Parang professor yan sa school. Yung mga professor sa school ay iba-iba yung pinag-aralan nila, yung mga eskwelahan na kanilang natapos na pinag-aralan. Merong UST, merong Lasal, merong UP, merong Ateneo, pero pag yan ay nagturo, iba-iba ng style yung kanilang pagtuturo. Pero yung nilalaman ng kanilang itinuturo ay pareho. Halimbawa, science, galing ng UP, galing ng Ateneo, galing ng Miriam. Magkakaiba ba ang turo ng science? O isang book lang ang ginagamit ng science? Hindi ko alam kung may ibang book pa ng science. Pero parang iisa lang yung science, di ba? Parang English. Magkakaiba lang ng style ng pagtuturo. Pero yung nilalaman, may kapareho. Diba? English. Okay. Halimbawa, nagturo ka ng English, galing din yan ng iba-ibang school. Pero English yung itinuturo. May pagkakaiba ba yung English na itinuturo? Ganon din yun sa Bible School. Iba-iba yung mga pinanggalingan ng mga eskwelahan, pero yung itinuturo, tungkol pa rin kay Jesus. At pag nagturo yan ng ibang Jesus, kulto na yan. Okay? Sabi ng letter B natin, doon sa ating pangalawang putos, ito ay ang nagpapatunay na maliligtas ang tumatawag sa Diyos. Yung daw pong tumatawag sa ating Panginoon ay maliligtas. Dahil ito ang nagpapatunay na maliligtas ang tumatawag o tumatanggap sa Panginoon. Sabi po ng Lucas chapter 3 verse 6, makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas ng Diyos. Okay? Pangalawa, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Ayon sa Romans chapter 10 verse 13. And then pangatlo, ang lahat ng hihingi ng tulong sa Panginoon ay maliligtas. Kaya po ang Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Nabigo na ba kayo nang kayo ay tumawag sa Panginoon? Yung pangako ba ng Diyos ay nagbago para sa inyo? Hindi. Yung pangako ay pangako na tinutupad ng Diyos. Hindi siya nagbabago. Ang Diyos, kahit kailan, hindi nagbabago sa kanyang mga pangako. Ang tao lang talaga ang may sablay. No? Na pag nangako, minsan talaga napapako. Parang politician lang yan. Sa umpisa, okay. Pero pagka, medyo matagal na, nagbabago na siya. Pero ang Diyos hindi kumukupas. Ganun din po ang salita ng Diyos, hindi kumukupas. Okay? Walang pagbabago. Kaya panghawakan natin yon. No? Panghawakan po natin.
Dahil ang sumasampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo ay maliligtas. Yung pong pangatlo. Ang sabi po ng John chapter 3 verse 15, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ng nananalig kay Kristo, sumasampalataya kay Kristo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung bagay na itong talata na ito, alam niyo mga kapatid, magandang gamitin sa evangelism. Okay? Sabi ng 16, upang ang sino mang sumpalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. The same to that verse, chapter 3. Okay? John 5:24, ang sumasampalataya ay buhay na lang, walang hanggan, hindi nahatulan, sa halip, inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Continuous doon sa 24 sa baba. Sabi po rito, sabi niya doon, ay pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Ano ibig sabihin ng nakatawid na? Sa ibang kasulatan, yan ay nabago na. No? Ibig sabihin, hindi na siya naka-design doon sa kamatayan, kundi siya ay doon sa buhay na walang hanggan. Yung una, yung design sa'yo, nung hindi mo pa nakilala si Kristo, hindi ka pa sumasampalataya, nandun ka pa sa part ng kaparusahan. Pero nung ikaw ay nanalig na kay Kristo, inalis ka na doon, nilipad ka na sa buhay mula sa kamatayan. Yun sinasabi doon, mula sa kamatayan. Okay? Pangatlo natin. Ang pangatlo po nating puntos, ang Ebanghelyo ay daan upang magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Nung narinig niyo ang mabuting balita at kayo ay sumampalataya sa Panginoon, naniwala kayo kay Kristo, naniwala kayo sa Kanyang pangako, okay. Nagkaroon ba tayo ng tamang relasyon sa Panginoon? Hello? Nagkaroon ba tayo ng tamang relasyon sa Panginoon? Amen. Dati yung relasyon natin sa Lord, parang pakiramdaman, layo, di ba, no? At parang ang bigat ng buhay. Marami mga tao na nagsisikap na gumanda yung kanilang buhay. Lahat ng paraan, ginagawa nila. Okay? Ang ginagawa ng mga magulang sa probinsya, pag-aaralin na yung mga anak nila, makapag-aral lang, benta ng mga hayop, benta ng lupa, para makapag-aral yung mga anak sa kanilang kinabukasan. Sa Maynila naman, ay yung mga magulang walang tigil ng katatrabaho. Umaga, gabi, trabaho yung magulang at yung mga vendor naman hanggang gabi nagtitinda sila para lang makapag-aral yung mga anak. Pero iilan lang yung mga nagtatagumpay. Okay? Iilan lang yung mga nagtatagumpay doon sa ganung pagsisikap ng magulang. Bakit? Yung mga anak ay hindi nila inalintana yung pagod at hirap ng magulang. Hindi sila nagsisikap mag-aral. Kaya hindi nagtatagumpay. Yung magulang, ginawa niya yung kanyang lahat ng paraan para mapag-aral yung mga anak. Pero nung nasa third year na, second year, third year na, yung mga anak nila, yung iba nagbibisyo, yung iba nag-aasawa ng maaga. Okay? Ano ang nararamdaman ng parents pag gano'n? Ang sakit nun, di ba, no? Ginagawa mo lahat ng paraan para makapag-aral yung mga anak mo, tapos gano'n ang mangyayari. Pero dahil mahal mo yung anak mo, wala ka nang magagawa, tatanggipin mo na lang. Sa mga anak ng Diyos, mapalad yung mga bata na talagang ang inaasahan nila ay ang Diyos. No, yung mga Kristiyano na nagpapaaral ng mga anak at gusto nila makatapos yung mga anak, kapit sila sa Lord.
Amen? Hindi sila kapit sa sarili nila. Kapit sila kay Lord. Dahil alam nila na si Lord ang may hawak ng buhay at kapalaran ng bawat tao. Ewan ko na-share ko na sa inyo ito minsan. May nagsabi na hindi ko nga kayang pag-aralin yung mga anak ko, hindi rin makakatapos yung mga anak ko. Pero siyempre, kapit kami kay Lord. Awa naman ng Panginoon, nakapagpatapos naman kami. Okay? At proud ako doon. Proud ako doon na nakapagpatapos kami ng mga anak namin. Kahit naman wala kaming pera na talagang kayang ipagpaaral. Talagang masikap lang itong mga bata na ito. Nagsipag sila. Dahil alam nila, wala ko ipamamana sa kanila. Ang ipamamana ko lang sa kanila, lagari at martilyo. Hindi nila design yon. No? Hindi nila design. Hindi nakadesign sa kanila yung lagari at martilyo. Kaya sila yung nagsikap. Para sa akin ba? Hindi. Para sa kanila yun. Sa future nila. Okay? Yun ang sinasabi ko, na kapag ang lahat ng bagay, inaasa natin sa Lord, sundin lang natin yung Panginoon. No? Bagamat may mga sablay din tayong nagagawa, pero tuloy pa rin tayo sa Panginoon. Huwag tayo susuko. May pangako naman siya eh. Sabi niya, di ba? Sasamahan niya tayo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Gawin lang natin kung ano yung ipinag-uutos ng Panginoon. Tamang relasyon. Ang Ebanghelyo o ang salita ng Diyos o si Kristo ang tamang relasyon. Mayroong tamang relasyon kay Kristo. Pag meron kang tamang relasyon kay Kristo, meron kang magandang buhay. At pag meron kang tamang relasyon kay Kristo, ito. Dahil itinutuwid ang tao sa pamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Pag meron kang relasyon sa Kanya, itinutuwid ka ng Diyos. Patuloy tayong itinutuwid ng Diyos. Sabi ng 17a. Pangalawa, hindi lang itinutuwid, mga kapatid. Sabi John, dahil itinutuwid ng Diyos ang mga taong may kaugnayan sa Kanya. Pag meron kang kaugnayan kay Kristo, itutuwid ka ng Diyos. Patuloy kang sasamahan ng Diyos. Tutulungan ka ng Diyos sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng kailangan mo. Anak ka niya eh. Isunod mo na yung buhay mo sa Kanya. Ito ay sa pamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Yung sabi ng 17b. Ang Diyos hindi lang ikaw sisimulan. Sasamahan ka niya hanggang wakas. Ibig sabihin, hanggang katapusan ng buhay mo, sasamahan ka niya. O hanggang kukunin, hanggang sa pagkuha niya sa iyo. Kaya dito pala sa lupa, itinutuwid na tayo ng Diyos kung tama yung ating relasyon sa Kanya. So sikapin natin na maging tama yung relasyon natin sa Panginoon. Dahil sayang yung pagtutuwid ng Panginoon sa atin. Hindi ang Diyos mawawalan, tayo ang mawawalan. Kung hindi tayo magiging maayos yung relasyon natin sa Panginoon. Kasi ang sekreto po ng magandang buhay, okay? Ang sekreto ng magandang buhay ay tamang relasyon sa Diyos. Amen? At marami pong marami pong mga nagpapatuto tungkol dyan. Isa na dyan si Peter Tanchi. Tamang relasyon, tamang buhay. Dumaan ka man ng maraming pagsubok, hindi ka iiwan ng Diyos, patuloy ka niyang sasamahan. May dumating man na trials, pagsubok, kapit lang. Sapagkat yun ay kasama sa pagtutuwid ng Diyos. Minsan, buhay kinukuha ng Diyos. Okay? Alam niyo naman yung ginawa niyang pagsubok kay Abraham. No? Pero si Abraham, hindi nagdalawang isip. Kaya pinagpala niya si Abraham. Bakit? Si Abraham ay may matuwid na relasyon sa Diyos. Hindi lang si Abraham. Maraming mga
mga lingkod ng Panginoon na matuwid sa Diyos, matuwid yung kanilang relasyon sa Diyos. Kaya sila po ay pinagpapala ng Panginoon. Next. Dahil itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ano ibig sabihin nun? Na yun daw may matuwid na relasyon sa Diyos ay mabubuhay. Ibig sabihin, yung iyong buhay ay lubos pang pagpapalain ng Diyos. Buhay ka na eh. Paano sasabing mabubuhay? Lubos kang pagpapalain ng Diyos pag maayos yung iyong relasyon sa Kanya. Yun yung sinasabi niya, hindi kayo iiwan ng Diyos hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Patibayin natin, palakasin natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kapit lang. Meron tayong kapatid dito na talagang sa Diyos lang siya umaasa. Wala naman talaga siyang trabaho. Pero sabi niya, alam mo, Pastor, si Lord lang talagang inaasahan ko. Dahil si Lord ang gagawa ng paraan, si Lord ang ihipo ng tao para ikaw ay alalayan. Gagamit siya ng tao para ikaw ay subaybayan. Naniwala ba kayo ron? Amen. Kasi nga, ginamit ng Diyos yung mga apostol, ginamit ng Diyos yung mga propeta para sa atin, para sa kanyang bayan. Kaya sa panahon natin ngayon, siya pa rin ang gagawa ng paraan para humipo ng tao na tumugon sa iyong pangangailangan. Ang kailangan mo lang ay umasa sa Kanya. Magtiwala sa Kanya. Sundin yung nais niya. Okay? Next. Ang sabi dyan sa Habakkuk chapter 2, ito ang mensahe. Ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas. Inalis na tayo ng Diyos dyan. At kung meron pa, ibigin na natin kay Lord. Isuko na natin. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Faith alone. So, yan lang talaga yung tangi nating magagawa. Ang mananampalataya sa Panginoon, umasa sa Diyos. Magagawa ba natin yun? Nais kong bigyan ng diin, mga kapatid, yung nauna nating puntos. Yung tatlong magkakasunod. Kasi napakahalaga nun eh. Yung una, yung dapat ang salita ng Diyos, pag tinanggap mo, Kristiyano ka na, hindi ka na dapat nahihiya. Tayuan mo yan. Yung mga kulto nga, ang tatapang eh. Ang lalakas ng mga loob, hindi sila nahihiya doon sa kanilang pananampalataya. Wala naman talaga tayong dapat ikahiya. Dapat pag proud pa nga tayo. Dahil si Kristo ay namatay para sa akin. Yun. Bakit mo kailangan ikahiya si Kristo? Ano man ang sabihin nila tungkol kay Kristo, tapos na yun eh. Sa panahon ng mga apostol, tapos na yung mga pag-uusig, yung mga pangungutya kay Kristo, tapos na. Kaya dapat naman natin siyang itaas sa buhay natin. Huwag natin siya ikahiya. Dahil sa hindi natin siya ikinahiya, dapat ipinamamahagi natin. I-share natin. Share nyo si Kristo sa pamagitan ng inyong buhay. And then, ipamuhay natin ito. Yung mabuting balita, si Kristo ipamuhay natin. Mag-reflect si Kristo sa buhay natin. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong lingkod na si Paul, si Pablo. Dahil hindi niya po ikinahiya na ikaw ay kanyang sundin at paglingkuran. Kahit buhay niya, Panginoon, na nabingit sa kamatayan, ay nagpatuloy pa rin po siya, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Sapagkat alam niya
na meron pong crown na nakalaan para sa Kanya. Salamat po sa mga pangako. Nawa po ay napagpala ang mga kapatid sa umagang ito sa pamagitan ng iyong mga salita. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan nga po natin ating Diyos. Amen. Hallelujah. Para po sa ating huling awitin po natin, All Things Are Possible. Hallelujah. And I will not be shaken. My home it comes from you, I know. My Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart. And I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. Once again, let's sing. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My home it comes from you, I know. My Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. When I'm weak, you make me strong. When I'm poor, I know I'm reachable in the power of your name. All things are possible. All things are possible. All things. All things are possible. All things. All things are possible. All things. All things are Your possible. praise is always on my lips, oh God. Praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you. And I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. When I'm weak, you make me strong. When I'm poor, I know I'm rich, for with the power of your name, all things are possible. All things are possible. All things. All things are possible. All things. All things are possible. All things are possible. All things are possible. All things. All things are possible. All things. All things are possible. All things are possible. Hallelujah. Praise God. Tunay nga po napakasarap magpuri sa ating Diyos. At kung maaari lang, wala nang uwian. Pero siyempre, kailangan natin ng patuloy tayong maglingkod sa ating Diyos. At alam niyo po, nakikita naman ng Lord kung ano yung ating ginagawa. Amen? So, nais ko pong dagdagan yung announcement ni Brother Nads kanina. Huwag po natin kakalimutan yung atin pong mission. Ano po? At meron po tayong box doon sa likod. Any amount po na inyong makayanan ay tumulong po tayo sapagkat yung po ay gawain ng Panginoon. Amen?
So tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat pong muli sa pagkakataong ito at amin pong napagbulay-bulayan ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, ang iyong mga promises, Panginoon, sa bawat isa ay hindi po nagbabago. Salamat po sa iyong kadakilaan. Salamat po sa Panginoon sa iyong pagmamahal sa amin at patuloy mo kaming niyayakap. Anumang Panginoon ang aming pagkukulang, lagi ka pong nandyan at lagi mo po kaming sinasamahan. Panginoon, hiling po namin sa aming pong mga kapatiran na hindi namin nakasama ngayong umaga. Nawa sa sunod na pagkataon makasama namin sila at makasama namin sila, Panginoon, sa aming pong pagsamba. Sa aming pong mga kaibigan na saan man sila nandun, Panginoon, ingatan mo po sila. At sa mga kapatiran, Panginoon, na may mga trabaho, may mga negosyo, Lord, hindi po namin patuloy mo silang pagpalain at makasupport, Panginoon, sa pangailangan ng mga nangailangan, Panginoon, mga kapatiran. Ganoon din po sa aming mga kapatiran na hanggang sa ngayon ay dumaranas ng mga karamdaman, lalong na, Panginoon, kala Sister Esther at lahat po, Panginoon, ng kapatiran namin na dumaranas ng mga karamdaman. Sa pangalan mo, Panginoong Yesus, hiling po purihin po ang Diyos. Pagpalaan po tayong lahat ng Panginoon.